So for today's mini vlog, tara samahan nyo kami ng Kuya Sander mamalengke. Hindi nga sana kami mamamalengke ng Kuya Sander mga mima, kaso nga lang kasi wala na akong panindang alak. Alam nyo naman sa mga mini store, yan lang naman ang talaga mabenta, alak, sigarilyo, lalo na paggabi. So ayan, bago pa man dumilim, inaya ko na ang Kuya Sander. Sabi ko, Kuya Sander, pag drive mo nga ako, tuloy sana ipapagupit ko na yung buhok niya mga mima. Madadaanan din naman kasi namin yung pagupitan, kaya sabi ko, bago sana kami magpunta ng grocery, idadaan ko muna siya doon at pagugupitan. Kaso, dahil siguro sa hapon na, ayun, close na naman sila. Hindi ko na napagupitan ng Kuya Sander, kaloka, ang haba-haba na ng kanyang hair. Ayaw nga niya sumama sa akin kanina mga mima na mamalengke. Pinagalitan ko lang kasi nga gustong-gusto ko na talaga siya mapagupitan. And then, nagulat naman ako dito sa dinadaanan namin mga mima. Abay, kabaha-baha naman. Sabi ko pa naman kay Kuya Sander kanina, tara magpunta habang walang ulan. Kung kailan naman walang ulan, tsaka naman bumaha dito. Ba't ganun? Yung dating highway mga mima, nagmistulang ilog naman na pagkahaba-haba. Habang nagda-drive nga niya si Kuya Sander, lagi akong nagsasabi sa kanya na ingat lang siya, lagi lang siya sa gitna, huwag siyang gigilit at baka mamaya malaglag kami doon sa may kanal. Lalo sa part na to mga mima, medyo malalim din kasi dito, tapos malakas pa yung agos ng ilog, inabot nga yung loob ng tricycle niyan. I mean, malakas yung agos ng tubig mga mima, hindi naman kasi ilog yan, kalsada talaga yan. Kaso nga lang, basta umulan, ganyan naman na nangyayari dito sa aming kalsada, nagmimistulang ilog, konting ulan lang yan mga mima, pero malakas na ulan. May mga nakakasabay at mga kami yan mga mima na yung iba hindi na tumutuloy kasi medyo malalim nga yung tubig, tapos yung iba naman tumitirik sila sa gitna mismo. Pero kadalasan sa mga single ko nakikita yun na tumitirik sila sa gitna. Kaya naman abot din ang paalala ko kay Kuya Sander na dahan-dahan lang, huwag siyang magmamadali kasi baka mamaya pasukin din yung makina namin, tumirik din kami. Nakarating din kami agad dito mga mima sa grocery store kasi malapit lang naman to sa amin. Plus point pa mga mima na itong grocery inaabot siya ng 7 PM kaya kahit alanganing oras na ako nagpunta dito ay carry lang. Ayan nga, inuna ko na muna yung mga alak na kunin. Ganon kasi ako mga mima mamalengke, mabigat to magaan. So inuuna ko muna yung mga mamibigat bago yung magagaan. Matutulog nga sana ako niyan mga mima bells, kaso nga lang inisip ko talaga na wala akong panindang alak, sayang din kasi. Napuyat na naman kasi ako kagabi mga mima, sus ko po, alas 6 naman na ako ng umaga ulit umuwi kanina, kaloka. Kaya din talaga kailangan ko bumili ng alak kasi nga merong last night na patay dito sa malapit sa amin, yun nga pinupuntahan ko tuwing gabi. Syempre mabenta ang alak, so for the go. Unahin muna ang mamalengke bago matulog, that's right. Ngayon lang pala ako namalengke mga mima bells na naka-short, walang medyas at walang dalang jacket. Hindi tayo balot ngayon kasi nga hindi naman mainit at saka ng oras na nga rin yan, hapon na. Tsaka si Kuya Sander naman ang aking driver. Ang sarap din pala talaga na minsan ikaw naman yung ipagda-drive. Kapag ganito na malapit lang naman ang pinupuntahan namin, tulad nito malapit lang to sa amin, si Kuya Sander inahayaan ko siya mag-drive. Pero kung talaga pupunta kami sa bayan, hindi ko pa siya inaalaw mga mima na mag-drive papunta doon. Malalaking sasakyan din naman kasi mga mima bells talaga mga nakakasalubong niya doon sa may highway, so I cannot. Dito pala mga mima, nandito tayo sa biscuit section. Dito naman tayo bibili ng mga pangsabit. Ayan nga, talagang nagpatulong na ako kay Adeng na magpakuha ng mga biskwit at bakit parang nahihilo ko. Hindi ko makita yung mga hinahanap ko, kaloka. Dahil na rin siguro to mga mima sa puyat. Kulang kasi sa tulog kaya ayan, nalulutang. Puyat pa more mima bells. Mima, alam nyo ba, natutuwa talaga ako niyan kay Kuya Sander noong mga time na yan kasi talaga nakikisama siya. Talagang buong pag-grocery ko mga mima, talagang video niya ako. Thank you Kuya Sander, you're so sweet. Charis lang. Sabi ko kasi sa kanya, i-video mo ako, wala akong content ngayong araw na to. Pero wala namang pilitan yan mga mima. Abay, nakikisama rin naman yan. O, tignan nyo, may pagganyan-ganyan pang pagkuha ng video. O, diba? Nakarir niya rin. Paano kasi pagpangit kuha niya, pinapaulit ko sa kanya. O, saka gusto niya siguro ayaw na maulit. Ayan, ginagalingan na. At syempre mga mima, dahil nandito na rin tayo sa grocery store, hindi na lang din alak ang ating kukunin. Syempre mamamalengke na tayo ng lahat ng kulang sa store. Pero konti lang din naman yung mga pinamili ko mga mima bells. After kong manguha ng noodles, delata at saka ng mga sabon, dito naman tayo sa UTI section. So dyan may bulong-bulong din si Kuya Sander. Mami, kumuha ka ng ganito, mami, kumuha ka ng ganyan. O diba, yung mga paborito niya, dapat makuha. Pero sabi ko sa kanya, diba nga, simula nung nagka-UTI ako, bawal ka na rin magchichirya, damay-damay na to. Seriously mga mima, talagang
nung nagka-UTI ako, si Kuya Sander, talagang binawal ko na siya sa chichirya. Bawal siyang kumain ng chichirya sa store. Mahirap na mga mima, okay nang akong magkasakit. Sus ko po, wag lang sila kaloka. After ko dyan sa UTI section mga mima, bumili lang din ako ng gatas ng Bebo and then umuwi na kami. At ito ulit ang aming daanan. Mas mabigat pala mga mima yung manibela kapag pauwi na. Kasi yung tubig mga mima pasalubong sa amin. Kaya yan, nakabantay talaga ako kay Kuya Sander na mag-drive. Alam ko naman na kaya niya, nagpapaalala lang ako sa kanya. Good thing din mga mima na yung mga nakakasalubong namin is nagbibigayan. Kung halimbawa na tulad namin na pasulong kami, humihinto sila para kahit papaano yung agos ng tubig ay hindi masyadong magalaw. Tulad yan mga mima sa part na to, bigayan dito kasi sobrang lakas ng agos. Parang mas lumalim nga yung tubig nung pauwi na kami kaysa nung papunta kasi talagang pumasok sa loob ng tricycle yung tubig. Bit-bit ko nga lahat yan yung mga pinamili namin mga mima at baka mabasa. At dahil good listener naman na driver ang Kuya Sander, nakauwi rin kami ng maayos mga mima. And then, pag uwi ko mga mima, sakto may dumating akong parcel. Sapatos pala to ng Kuya Sander mga mima, isa-isa nang dumarating yung mga orders ko para sa kanyang school. In fairness mga mima, sa murang halaga, abay napaka-quality naman ng sapatos na ite. Nung makita nga to ni Kuya Sander mga mima, abay kinilig talaga siya. Yan ang masarap bilhan. Kung gusto nyo rin ng ganito sa mga inyong mga junakis mga mima, ilalagay ko yung link sa comment section. Nabili ko pala to mga mima bell sa halagang 300 pesos. And then for our dinner, nagluto pala si Pepsi ng fried chicken and then ng fried talong, my favorite. Napaka super good combo talaga nitong dalawang ito. Kaya naman, happy tummy na naman. Kain tayo mga mima bells. So kami lang pala ni Bebo magkasama dyan mga mima, sinusubu-subuan ko lang siya. At hayan nga nagpapakyut talaga sa camera. Hindi nga siya kumakain dyan mga mima, paano busog pa, kaya ayan, nilalaro-laro niya lang yung pagkain sa plato ko. Kaming dalawa lang pala ni Bebo dyan mga mima, si Kuya Sander nasa labas, si Pepsi naman nagpunta doon sa Patay last night, so siya naman ang nagpunta doon ngayon. Napaka-boring nga ng mga panahon na to mga mima, paano ba naman wala kaming internet, di ko alam kung bakit wala kaming net. Kaya hayan, si Bebo, sus ko po, hindi alam kung anong muryot ang gagawin. Gusto nga niyang lumabas mga mima, kaso hindi naman pwede at gabi na. Buti na lang nung naglabas ako ng dinner namin, naging good mood din si Bebo, kaya ayan, ngingiti-ngiti na din siya. Oh, diba, when food is life talaga? So that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!